Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. So ito ang ating tatalakayin for today. Nakakaloka ang mga katauhan dyan sa gobyerno ng Pilipinas dahil ang lalakas ng loob nilang magsinungaling ng harapan, lalo na itong media na bayaran. Na sinasabi nilang bumaba na raw yung ratings ni BP Sara, hindi naman. Ano kaya yun? Hindi naman totoo yun. Kasi kung totoo yun, edi sana hindi na natutuwa yung mga tao sa kanya, right? So, nakakaloka nito. At yung mga bayarang media, ang sasabihin lang nila yung pagbaba daw ng rate ni BP Sara. Pero, yung mga kalokohan ng gobyerno, hindi naman nila binabalita. Halatang halata mo talagang bayaran. Kaya, wala na talaga akong kabilib-bilib dyan sa ano eh. Wala na akong kabilib-bilib dyan sa ano ng Pilipinas. Yung mga media dyan. Dahil kahit ano na lang sasabihin nila, kahit na hindi naman totoo kasi bayaran sila. Kaya kahit ano sabihin nila, hindi totoo yan. Puro lang yan mga paninira. Kasi they are paid, right? And also, ito, sabi, wala daw direktang problema kay BBM. Kamusta naman yung 550 billion na flood, ano daw niya, control na sinagasaan lang yata ng, ng hangin, yung sinasabi niya. Yung 125 million na confidential funds ni BP Sara, kino-question. Pero yung mga billion-billion na sinasayang nila sa mga paayuda nila, wala lang. Parang wala lang. Hala! Ang galing, diba? Napakagaling. Diyan mo makikita yung pagiging one-sided at mga ungak-ungak at mga bobo at mga katangahan ng nasa gobyerno. Kasi basta pera gagawin. Kahit ibenta na nila yung kanilang dignidad. Kahit na wala na silang prinsipyo. Basta sige, pera is pera. Akala mo naman madadala nila sa hukay yung pera. Mamamatay din naman sila. Tapos iiwanan nila sa mga pamilya nila, mga anak, yung mga perang kurakot nila sa taong bayan para ibenta yung kanilang mga prinsipyo at dignidad, diba? So itong mga bata na to na magmamana ng mga perang galing sa masama, sila naman ngayon yung magsasuffer kahit ayaw naman nilang maging masamang tao. Nabahiran na sila ng kasamaan. Kasi yung iniwanan sa kanilang salapi ng mga kamag-anak nilang mga mandarambong at magnanakaw, tigok na. So yung pera na lang naiwan. So yung pera, kung ipapamahagi nila sa mga mas nangangailangan, mabibilib pa ako. Anyways, huwag nating sayangin yung pagboto nyo dito sa susunod na na pagboto sa senatorials candidate. Kung ayaw nyong magtuloy-tuloy ang kahirapan ng buhay sa Pilipinas at ang mga kurakot dyan at magnanakaw dyan ng hayagan at mga bangag, maging matalino kayo sa pagboto. Hindi na kasi ako pwedeng bumoto dyan because I'm not from there anymore. I'm already a Canadian citizen. But yun lang ang masasabi ko. What you allow will continue, sabi nga, right? So if you allow those people to stay in power, then it's gonna be your big problem. So for them to stop what they're doing, kailangan nyo na silang tanggalin sa mga posisyon, right? Kailangan nyo silang tanggalin sa posisyon. Yun lang masasabi ko. Anyways, ang dami ko nang sinasabi rito. Ingat kayo guys, and I'll talk to you again later. Please like, share, comment, and of course subscribe, okay? Thank you po. Bago lang ako dito. Thank you. Bye!